Tuloy natin to. Talagang tuluyan na ata itong sasanib sa mga Duterte. Matapos ang pagbitiw ni Maynardo Guevara Oh. bilang Solicitor General, nagbitiw na rin sa pwesto si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Alam ho ninyo kung paano ko inaayos ang lahat ng bagay na walang masasaktan. Dahil ang gusto ko lang yung karapatan ng mamamayan na magkaroon ng maayos na proyekto para sa probinsya natin. Pero ngayong oras na ito, nasasabihin sa akin na bawal akong pumasok o sino mang bisita ng walang permit ng DPWH. Nako, yun. Kayo na pala po ngayon ang mayroong kontrata dito. Kasi ang alam ko hindi lang pwedeng pumasok, magpapasok ay yung may-ari ng bahay, may-ari ng lupa. Kung ito'y private. DPWS, nangungontrata Hindi, na. ito private. Shoutout natin, no? Supportahan natin yung subway. Dahil sumusunod sila sa request ng pamahalaan. Nice, nice. Yung mga PWD, senior citizen. Yes. Good morning mga kasama. Happy Sunday everyone. At andito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Senator Marcoleta, may second blow. Kay Tikbalang, nagyaya ng audience para saan? Oo, Tikbalang nagyaya ng audience para saan? Ayan ang title. Bulgara na kinestyon ang mga kongresista at bakit kayo ang mag-iimbestiga sa flood control. Naku, Representative Toby Tiangco. Nagsalita na rito. Oy, nako. Ano kaya ang dahilan? Bakit kaya nag-resign itong si General Santiago o si NBA Santiago? Si Director Santiago. Bakit kaya? Ano kaya meron kayang tinatago? May revelasyon dito eh. Tutukan natin ito. Oo. Puro flood control ang mga nakikita natin. Wala man lang balita kay Tatay Digong. Ano na ang balita kay Tatay Digong? Yan ang gusto nating malaman. Masyadong tahimik ang stream media at masyado na rin tahimik ang social media. Bakit hindi binabalita at walang update kay Tatay Digong? July na ho. Kalahati na ng July. Next month ho, September na. Ang alam natin, September 23, yung first arraignment. Tama ba? First arraignment. Pero ngayon, wala man lang. Baka nakalaya na si Tatay Digong, ha? Baka si Tatay Digong somewhere in other country. Yan ang bibigyan natin. Bakit nga ba wala pang balita? Walang update eh. Maski si Attorney Kaufman at yung mga vloggers na nandun sa dahig, wala tayong makita mga post nila o new update ika nga. Sana, mabigyan naman tayo kahit papano. Kahit si Makabayan at si Michael, yung nag-trending doon na in-expose yung attitude ng isang reporter. Wala na rin tayo nakikitang update. Bakit kaya? Yan. Pero siyempre, bago tayo magsimula sa ating talakayan at reaksyon, likes and share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo. At mamaya ho, doon na lang sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Kahit pa paano, ma-shoutout ko kayo. At ito, kagandahan na nangyayari sa Maynila ngayon, sa lungsod ng Maynila, sa nasasakupan ni Yorme Isko, yung mga dorobo. Umarap kay Yorme. Talagang ganyan ang mangyayari sa inyo. Si Yorme ho, pinapakilos lahat ng mga kapulisan dyan. Hindi ho natutulog yan. Pag meron ho nabalitaan niya, nandodorobo sa lungsod niya, malamang ihaharap yan. Kita nyo, hindi nahihiya. Hindi talaga nahihiya itong mga dorobo na to. Ngayon, mahihiya kayo, tinatago nyo pa yung mukha nyo. Kayo ng bugi. Pero nung gumagawa kayo ng mga kalokohan sa Maynila, wala kayong hiya. Ngayon, patago mamaya, abangan nyo yan ha. Hindi lang natin i-blurred na lang natin mamaya kasi, bawal. Naka-uniform sila ng kulay dilaw o orange. Pasok dito.
Tikbalang na pangit. Oo, pasok. Matapos lamunin ng isyu si Vice Ganda at tuluyang mawala ng gana ang publiko sa McDonald's, muling gumawa ng eksena ang komedyante host ng magyabang sa It's Showtime. Oh, tama. nitong Napanood ko Sabado. yan eh. Sa harap ng live studio audience, ipinangako ni Vice na ililibre niya ang lahat ng McDo bilang pasasalamat umano sa tagumpay ng kanyang Super Divas concert kasama si Regine Velasquez. Oh. After showtime, didiretso tayo sa McDonald's, dahil love niyo ako, love ko kayo, love ko to, aniya ni Vice na pilit pinapalakpakan ng mga nanonood. Pero sa social media, hindi nakaligtas ang komedyante sa matitinding puna, sabi ng marami, desperado na itong kumapit para ipakitang may tao pa rin ang McDonald's kahit malinaw na nilalangaw na ang naturang fast food dahil sa kanya mismo. At sa gitna ng kumakalat na balitang si Heart Evangelista na ang Senyo, nilangaw may langaw yung kanin. Ano ba yan? Eh, ba ini-endorse nyo? Bakit nga nilangaw? Eh, pag nakita yan ng masela na tao, hindi yan kakainin. Isusuli yan doon sa counter. Bakit? Eh, may langaw ho, isi-serve nyo. Pag-aksayan pa ba natin ng usapin ito? Eh, alam naman natin na, alam mo maraming pumuna dito eh, kay Tikbalang na pangit. Oo, maski yung si Ate Christy. Oo, tsaka yung dalawang kaibigan niya na ito'y binatikos. Oo. Dahil nga daw akala niya sa pagpapatawan niya, makukuha niya ang simpatya ng tao at idadamay niya pa si Tatay Digong. Ayun, binakbakan siya ng mga supporter ng mga Duterte. Iyak ang babaeng tikba. Ay, babae ba? Tikbalang na pangit pala. Bakit? Ano nangyari dito? Meron lang tayong katanungan na kay General NBI Director Jaime. Ano ang dahilan at bakit nagkaroon ng ganitong bigla-bigla naman ata? No? Ang alam natin, ito si Director ay nagpapa-imbestiga ito patungkol dito sa yung ginawa raw ni BP Sara. 'Di ba? Tama ba? Oo, nung ang sabi doon ng mga magaling na bulager, minura daw ni BP Sara at gustong ipategi itong si Bungit-ngit, itong si Balulong at itong si Kokak. Ang alam natin sabi ng nakararami at lalong-lalo na si Aling Ledesma, ito raw hindi naman pala totoong makabungit-ngit. Nako, makakaalaman. Ibig sabihin, bumaligtad o talagang tinakwil na si Bungit? Tuloy natin to. Talagang tuluyan na ata itong sasanib sa mga Duterte. Matapos ang pagbitiw ni Maynardo Guevara bilang Solicitor General, nagbitiw na rin sa pwesto si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Aba. Ibang usapin na to Si Guevara, yung Solgen, at itong NBI Director, parehas na nag-resign. Ano kaya ang dahilan? Huwag mong pangunahan, Kuya Goods, hayaan mo si Robin na magkwento. Yung Biyernes, August 15, matapos umano'y naranasang sirain ng ilang may masasamang interes sa kanyang posisyon. Sa kanyang liham kay Pangulong Marcos Jr., sinabi ni Santiago, ang mga detractor at may masasamang interes sa aking posisyon ay patuloy na gumagawa ng hakbang para dungisan ang aking reputasyon. Sa aking isipan, kapag paulit-ulit inuulit ang sinungalingan, para bang nagmumukhang totoo. Ayon sa kanyang liham, Mr. President, Sir, firm, loud, clear, and devoid of politicizing. Your message last SONA resonates. You will put a halt to corruption. I was ecstatic to accept my appointment as director of the Bureau. The challenge was for me to purge the Bureau of scalawags. In line with this, I have caused the removal of those who have committed serious infraction in the performance of their duties and commenced the conduct of investigation on the irregularities committed. This also prompted me to abolish one unit STF to show that I really mean business. With my experiences as a former police officer,
prosecutor, and judge, I steered the Bureau with my best leg forward, regaining the trust and confidence of the Filipino people, the media with the Bureau. However, detractors and those who have sinister interest in my position incessantly make moves to blemish my reputation. Those covert moves started when I tendered my courtesy resignation in response to your call. To my mind, lies, if repeated over time, will give a semblance of truth. I cannot allow this seemingly orchestrated move to blacken my reputation, Ah, which I molded through the years. kita nyo nga naman. Totoo nga naman. Oo, yung reputasyon ko, pinag-ano ko yun eh. Parang tawag ko dito, pinangalagaan ko. Ang problema lang talaga, merong sisira at sisira. Bakit? Oh, alam na. At doon sa usaping reputasyon, siguro hindi na matanggap nito ni Director. Ay yung mga banat sa kanya, siyempre alam mo naman ang nangyari. Di ba? Sa mga kay BP Sara. Siguro talagang siguro naisip niya na wala naman talagang ginagawang masama ang busy, pero binabakbakan ng binabakbakan, napag-isipan niya na tigilan na natin 'to, mag-resign na lang ako para naman masabi ko na kung ano yung nararapat. Walang dapat hindi pinupolitika kasi. Ito lang tapos na kasi ang eleksyon. Matagal nang tapos. Oo, Mayo, tapos na. June, July, August, 3 buwan na. Umaarangkada pa rin sila. Ang sabi ng nakararami, si Aling Marie, preparatory daw ito. Preparation para dito sa darating na 2028. Pinapaingay nila, sinisiraan na sinisiraan, gustong hindi makatakbo. Ang kaso, yung balak nila kay Bibi Sara, ay hindi sila nagwagi. Meron naman silang paandar. Ano naman yung mga paandar nila? Lalong-lalo na ito, si matandang puti ang buhok na si Toso. 'Di ba? Isusulong niya ang charter chain. Makikipagtulungan siya. At ang sabi ni Bungit-ngit, open naman daw siya. Sa pagpapalit ng o repasuhin, ika nga, pinaka-right term. Itong charter chain, ng tipaklong naman kayo. Sobra naman kayo. Sobra naman mga idol. Sobra naman yan. Hindi na maganda yan mga idol. Di ba? Tigilan na yan. Yung mga ibang klase kasi. Kayo, ito lang masasabi ng taong bayan sa inyo. Trabahuin nyo kung ano dapat yung trabahuin. Huwag kayong mamulitika. Tapos na ho ang eleksyon. Gawin nyo na lang kung ano nararapat, lalong-lalo na sa Martes. Kay Senador Marcoleta, itong Blue Ribbon na committee na kanyang pinangahawakan, sisimula na ho ang investigasyon dito sa flood control. Kaya ngayon, mamumblema dito yung mga may nagsasabuatan, yung mga kontratistang kongresista, mga idol. Ito mga kontratistang kongresista na ito, mga idol, sigurado ito mga idol. Sisibaking kayo. Sisibaking kayo ni Senator Marcoleta. For sure yan. Kaya ito, ang tanong din ni Katobi, Tiangco, dito sa paghaharap nila sa investigasyon ng lower house, meron siyang mensahe. Mabigat ang kanyang pananalita dito. Kinwestiyon niya ang mga kongresista, bakit kayo ang mag-iimbestiga? Dapat hindi. Kumuha kayo ng investigador. Alam nyo kasi, kung ito mga kongresista, itong mga bakulaw sa kamara na to, sila ang mag-iimbestiga, walang mangyayari. Kaya nga binanata ni Ate Karen Davila itong ang pangalan na ito, sinibak ni Tatay Digong. Si Redon. Redon ba? Redon. Binalasa, harap-harapang sinupalpal. Pananagutin, iharap nyo, ganun. Ilabas nyo. Iharap nyo, paimbestigahan nyo ito si Ko. Diba? Totoo nga naman, harap. Siguro, may pagtatakparan dito kaya gusto nilang mga kongresista rin na mag-imbestiga eh. Ang dapat mag-imbestiga dito yung committee ni Senador Marcoleta para magkaalaman. Hindi puro kwentong kotsero lang. Tama sa tama.
At para maliwala kayo, Sir Toby, banatan mo. So gusto ko lang pong siguraduhin na tama ang jurisdiction nitong committee na to Oo. para walang question na meron tayong kino-cover up o ano. Kung hindi po nagpatawag ng meeting, yung Committee on Good Government, Good government na naman. kami po, inunahan na namin. Unahan na nila. Preparasyon para mag-cover up, sabi ni Aling Ledesma dito. Huwag ganon. Oo, eto ho, sana iakyat to, magpa-imbestiga rito si Senador Marcoleta. Siya ang mag-summon dito sa mga to. Kung sino yung mga nababanggit na pangalan. At doon malalaman ng taong bayan kung ano ang totoo. Sino ang kontratista? Sino ang nakikinabang? Ang issue ngayon, flood control. Swerte. Kasi yan ang hinihiling ng sambayan ng Pilipino. Imbestigahan nyo naman yung 5.5 flood control project. Imbestigahan nyo naman sa napunta yung 500 billion. Kung nagkamali ako, i-correct nyo na lang ako. Imbestigahan, eto na. Inunahan kagad ng Kamara. Oo. Ito sigurado, kita nyo, nagpapakitang gila si Bongit-ngit. Punta rito sa Bulacan, punta doon saan. Pangalanan mo. Hindi pwedeng ganun. 15 nga pinangalanan. 15 nga binigay ni Mayor Magalong eh. Tapos ayaw niyong kayo ang nakaupo. Kayo ang isa sa highest leader of the land. Bakit hindi niyo pangalanan? Bakit kailangan pa itong matatalino, magagaling, matatapang na mga mayor at iba yung congressman at iba yung mga abogado ang nagsasalita? Meron ba kayong kino-cover up? Sabi ni Aling Ledesma, Po kasi siguraduhin na, kasi ito po, kung hindi magkakagulo tayo, halos hindi na nakaimik ang mga kongresistang ito matapos mahalata ni Nabotas Representative Toby Tiangco na sinisimulan na nilang linisin ang kanilang mga kalat at baho sa kontrobersyal at maanuwalyang flood control budget. yun na sinasabi natin eh. Kaya siguro, kunyari, nagpapaimbestiga sila dyan, magkakaroon ng kwentuhan, usapan. Walang laglagan, ika nga. Pero hindi kayo lulusot. Oo. Pag yan ay pumunta at napunta sa Senado, hindi kayo lulusot. Oo. Eto si Representative Toby, sigurado, magbubulgar at magbubulgar to. Kasi siya nga nagbulgar ng mga insertion eh. Diba? Ito pa kayang flood control na magkano ang usapin dito. 500 billion? 500 million? O magkano? Hindi ko sure yung amount. Nakakalimutan ko kung magkano yung amount. Paki-inform na lang ulit ako. Hindi kayo lulusot. Tandaan niyo yan. Marami na nakasilip. Marami nakasubaybay. Kita nyo nga yung akap. Wala na sa wala na sa budget. Bakit? Yung 2025 budget na akap, napaglaruan na. Oo, nasa mabuting na sabi ni Aling Marie, nasa maganda, sa project ba? Napunta ba sa ating kababayan? Magkano ba talaga ang napunta sa tulong ng akap ni Balulong? Bida-bida si Balulong noon no? Di ba? Ngayon, wala na. Bakit ayaw ipagtanggol yung akap? Halata di ba? Akala nila walang papalag. Ngayon, pumapalag na ang Senado. Majority ng mga senador pumalag na. Wala na. Sigurado itong si Balulong na to, pagdating ng oras, lalo na pag malapit na matapos ang term nila, siyempre hindi naman pwede tumakbo ng pagka-presidente yung kapatid, yung pinsan eh. Si Bongit-ngit, hindi na pwede. Diba? Isang beses lang. Sino itatapat nila? Wala na. Magsisibaitan yan, mga kasama. Ngayon pa lang, magsibaitan na kayo. Isoloy niyo yung mga pera, sabi ni Aling Marie. Huwag kayo masyadong mabibilaukan kayo niyan, sabi ni Aling Ledesma. Diba? Usapin kontrobersyal ng flood control pa rin. Sabi ko sa inyo, mainit ang usapin ng flood control eh. Ito si Boss Belica, nagsalita rin. Ano ang kanyang pahayag dito? Diba? Maraming ngayong nakamata. Pati mga netizen nakabantay na ho talaga. Iba ang usapan ngayon. Hindi na biro ito. Kasi pondo ng bayan ngayon ang binabantayan. Alam nyo, yung mga pondo ng bayan na yan, kung nasa tama lang yung paggawa niyan,
o paggamit at walang mga kontratista, maganda. Oo, kung ang gobyerno mismo ang nagpapatakbo at nagpapalakad at sila mismo ang kumikilos, nagpapagawa. Ang nangyayari kasi, oo, pinapakontrata. Nasanay eh. Pinapakontrata sa mga kamag-anak. Kung hindi naman, kontratista ay si kongresista. Kita mo sa Pasig, binulgar ni Mayor Vico Soto. Okay, pasok natin to. Ang involve eh. Kaya walang naglalakas loob na magsalita dahil wala rin naman merong access sa mga ebidensya. Actually, marami pala nagsasalita pero walang ebidensya. Dahil yung access sa ebidensya ay nasa gobyerno din po. Yan, Marami diba? natatakot magsalita dahil either nakinabang o Congress ang kalaban. Dahil ang tinuturo po ng mga contractors at ang mga tao ay project ni Congressman. So, anong ibig sabihin noon? Common knowledge naman po na yung mga contractors hawak ng Congressman. You can ask anyone. Ganun po talaga ang kalakaran dyan. So, finally, kaya it really takes the President to do this. Kasi ngayon, hopefully, lalakas na ang loob ng NBI, diba? Lalakas na ang loob ng mga investigating agencies or even the Office of the Executive Secretary na merong mandato mag-imbestiga sa mga katiwalian under the Executive Department or even the PWH themselves, magkakaroon na ng lakas ng loob na mag-expose, sabihin ng totoo, to come out in the open, at mag-imbestiga dahil presidente na ang nanguna. Ito pong mga kontrobersyal na flood control projects po kung saan kanina ay ipresenta ni ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. itong mga kontratista na may maraming nakuhang proyekto sa flood control projects, no? And at the same time, itong si Mayor Benji Magalong ay nakahanda naman. Una na niyang ibinunyag kung ano po yung kalakaran sa mga proyekto, and maliban dyan si Senador Panfilo Ping Lacson, sinabi rin niya halos 60% sa pondo sa mga proyekto, no? Talagang nawawala, napupunta sa korupsyon at iba pang mga leakages. 40% na lang napupunta mismo sa proyekto po. Ano po ang nakikita niyo po dito po ng mga development, Ginong Greco? Well, parang si President Marcos nagkaroon ng change of heart, no? Isang bagay na matagal na natin pinananawagan sa kanya. So finally, he exposed itong very controversial na flood control projects na maraming nagsasabi na napaka-anomalya. So I was looking at the website, tapos I was looking at the yung website nila, tsaka yung press conference nila. I was trying to search for a copy. At inilabas nila lahat, pati kung magkano, saan, sino contractor. And then siya mismo nagsalita at nag-expose. So this is a good step for the President and for the government to start fighting corruption. Dahil parang sinasabi niya rito, hindi ako kasali sa mga ito. And of course, pag nalaman mo kasi yung mga contractors, basically malalaman mo na rin kung sino kanilang mga may-ari at maaring relasyon dun sa mga, or kung sino man, congressman or kamag-anak ng congressman or kaibigan nito. So this is a good start actually. This is a good start, pero magkakaroon ng mahaba pang investigasyon. Mas siguro mahaba, pero kailangan mag-investigasyon as to titingnan muna dyan kung talaga bang nagawa yung proyekto. Kita nyo napakarami, 15 mga contractors ito, at yung gumawa ng sa may Bulacan na St. Timothy Construction Corporation, nag-iwan pa ng gawain. Pero ang sabi doon ni Bungitngit, bayad na. Matagal ng bayad. Anong ginagawa? Bakit hindi panagutin? Ito naman meron naman itong mga kontrata. 'Di ba? Na kailangan managot sila oras na merong naging problema. At meron itong mga punch list dapat kailangan gawin. Number 8, yung Sunwest. Wow, mga bigating kontraktor ito Bakit hindi nyo panagutin? Tawagin nyo lahat ito. Oo, itong mga, para malaman ng taong bayan kung sino yung nasa likod nito. Who's behind the top contractors na namamayani at namamayagpag. Kita nyo, pipirmahan lang ng Eto nasa ito.
Meron ngayon akong papakita sa inyo. Dito kayo mawiwindang. Isang governor ng Mindoro ba yun o Marinduque? Somewhere in Visayas. Visayas ba? O si governor ay nagalit. Dahil i-inspeksyonin niya yung flood control sa kanilang lugar, ayaw siyang papasukin ng DP. Bakit? Bakit ayaw niyo papasukin isang governor? Gusto lang niya malaman. Kasi may nababalitaan ito si governor na parang parang hindi pa ata natatapos o hindi pa sinisimulan o basta gusto lang mag-inspection hindi siya pinapasok. Kaya mapunta tayo dahil yung issue na ito, sabi ko nga sa inyo, pati governor na ngayon kumikilos na Hindi na pwedeng katulad dati. Ang galing talaga ng mga Duterte. Bakit? Dahil sa mga Duterte, ang mga tao na mga walang kakayanang magreklamo, eto na, nagkakaroon na ng boses. Kasi may kakampi na sila Parang si Yorme Isko lang yan. Magaling si Yorme kahit saan sulok. Mamaya papakita ko siya. Pero si governor muna papasukin natin. Gob. Bakit? Kailangan ko ang DP? Sino may sabi? Order nino? Kahit gobernador ng Mindoro, hindi pwede pumasok? Mindoro. Sinong kumpanya ninyo? Sinong kumpanya? Mas specific na hindi pwede pumasok. Hindi na pinarinig, mga kasama, yung kumpanya. So, ang order sa inyo, Sig Star ang nagsabi. Sir, yung sa ano lang sir. Dahil, Sir, ang galing na yata dito. pero hindi. Bakit hindi pwede? Pag ibig sabihin, pag wala ang DPWH, hindi pwede. Hindi sir. Nako, DPWH. Ano ito? Galing sa DP. Yun yung sa kanila. Letter na galing sa DP dahil DP ang nagdi-decide. Hindi pala pwede pumasok, ha? Gobernador, wag mo babayin yung taga-DP. Walang taga-DPWH sa bababa. Yan, nice, Gob. Ang ibig sabihin, kahit ako, hindi ako pwedeng pumasok sa lalawigang ito. Siguro sir. Kaso wala namang magawa sir. Sumusunod na ako sa order sa akin. Papasukan ko ito. Sa ayaw nyo sa gusto dahil ito yung lugar ng lalawigan, open to public ito. Private property ba ito, kuya? Ikaw yung ayos, wala kang problema, tigay taga Mindoro, pero yung boss mo, hindi pwede. Nice, Anong Gob. pangalan Nice, Gob. Hindi ko kilala sir. Anong pangalan ng sino? Yung may-ari sir ng ano na yan. Ng agency? Ay, Na ayaw magpapasok sa iyo, sa akin. hindi mo po agency ang ano yan. Ibari ano po yun, order lang po nun yan sa agency na galing sa kumpanya. Pero dito, first time ko nakakita sa sarili kong probinsya, pinagbabawalan akong pumasok. Ako'y pumunta dito in good faith. Ako'y pumunta dito dahil gusto kong makita ulit ng aktual. Nice. Pagkatapos ganito ang sasagot sa akin, damay tayong lahat. Ngayon ito pakita nyo sa tao. Sariling probinsya natin, ayaw tayong papasukin, order ng kontraktor na gumagawa dito. Kailan ho kayo kuya inorderan? Bawal daw akong pumasok. Sino daw ang bawal pumasok? Kailangan ng letter na galing sa DP. Sige. Mananawagan ako kay Director Gerald Pacanan. Alam nyo, Director, kung gaano ako naging mabait sa inyo. Alam ho ninyo kung paano ko inaayos ang lahat ng bagay na walang masasaktan. Dahil ang gusto ko lang yung karapatan ng mamamayan na magkaroon ng maayos na proyekto para sa probinsya natin. Pero ngayong oras na ito, nasasabihin sa akin na bawal akong pumasok o sino mang bisita ng walang permit ng DPWH. Nako, yun. Kayo na pala po ngayon ang mayroong kontrata dito. Kasi ang alam ko hindi lang pwedeng pumasok, magpapasok ay yung may-ari ng bahay, may-ari ng lupa. Kung ito'y private. DPWS, nangungontrata Hindi na. ito private property, ito'y public property. Nako, si Director na At ata alam may ko, pag public kontrata. property, kahit sino, basta taxpayer,
basta tao, basta mamamayan ay pwedeng pumasok. Maliban lang kung may mga sinusunod na regulasyon. Nakalagay yung caution, under construction, close, wala namang nagagawa. Gob, so ang purpose po ng pagpunta nyo dito ay para inspeksyonin yung mga gumuho. At ito'y dapat ginagawa. Tama. Tungkulin ko ito. Na-expose ko na ito dati. Pagkatapos ngayon, sasabihin niyo sa akin, aba, Director Gerald, hindi ko ito gusto. Ako'y taong nakipag-usap sa inyo. Tapos sasabihin sa akin dito ng kumpanya, hindi ako pwedeng pumasok nang wala kayong order. At ang sabi ha, walang written order ninyo. So, ang plano po natin, Gob? Hindi ako papaya, papasukan ko ito. Ano ako? Sa sarili kong probinsya, pagbabawalan ng ganito, teka muna. Kukondinahin ko ito. Kung sino man ang taga-DPWH dito at taga-kumpanya, kinukondina ko. Patunayan nyo ngayon sa akin na hindi totoo yung sinasabi ng kumpanyang gumagawa dito. Dahil kung hindi, iisang konklusyon. Merong kayong itinatago dito. Tama. Pinakinggan ko kayo ng ilang beses. 2 days ago, nag-i-explain kayo sa akin. Sabi ko, joint inspection tayo. Pagkatapos ngayon, pagbabawalan akong pumasok. Okay. Joint inspection, pero nandito po ba ang DP? Nandito ang DP, siguro. Kausap ko Booking kanina na yung eh. DP dito. Sila ata kontratista dito Mag-inspect kayong pareho. Oo, kasama kami dapat ngayon eh. Kausap ko na andyan. Pero yung sasabihin sa akin na hindi po pwedeng pumasok nang walang written permit ng DPWH. Ha? At ang sabi niya, ang pwede lang daw magbigay ng permiso pagpapapasok, DPWH. Kaya ulitin ko, Director Gerald Pacanan. Ganon din kay Secretary Manny Bonoan. Bakit naman ho ganito ang order dito? Isang kumpanya, hindi naman ho ito taga Mindoro. Nagpapasalamat ho ako sa proyekto rin. Nagpapasalamat yun. Pagkita ko kanina, warak na agad yun. No? Kita nyo. Kagagawa nyo pala ho ito. Ito ba yung ayaw nyo ipakita sa akin? Ayaw nyo ipakita sa mamamayan? Kahit hindi nyo naman ako papasukin, kumpleto naman ho ako ng data eh. 2024 ko pa ito ni-report sa inyo. May pictures na to. Ano? 2023, ni-report ko rin ito sa inyo, Director Pacanan. Sabi ko sa iyo, ayoko ng disenyo dyan. Ni-report ko yan sa inyo kung natatandaan ninyo. Pinatawag ko lahat ng kontraktor. So, 2023, March 2023. Pinatawag ko lahat ng kontraktor. Sabi ko, hindi pwede ang ginagawa ninyo. Saan kayo nakakita? 20 plus meters ang lapad. Tapos puro buhangin, puro ganto. Baba. Samantalang kung kahit maikli, kahit manipis, kahit 2 metro, kahit 3 metro, kung konkretong buo, mas matibay. Nakakita na ba kayo? 1 billion per 1 kilometer? Ha? Kami sa pamahalaang panlalawigan nagtitipid. Para mapahaba namin, dito gagawin ninyo, lalagyan ninyo ng buhangin. Pagkatapos yung lagyan ng buhangin, yun, warak agad. Bakit? Kanipis ng gawa eh. 1 billion? Ibang klase dito ang kontratista. Kung wala kang tinatago kasi papapasukin mo eh. Ang pupuntahan po natin itong Mulawi. Binulgar na mga Isa kasama. napakarami. The more akong nananawagan sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mr. President. Suportado po ng pamahalaang panlalawigan at ng mamamayan ng Oriental Mindoro ang ginagawa ninyo. At ito hong ginagawa ngayon, ito ho actual, wala ho itong script. Pagpunta ho namin dito, kasama ko pa nga yung taga-DP eh. Kasama ko yung taga-provincial engineering namin. Ang tangi ko hong purpose ay makita ulit. Dahil ang sabi sa akin, nire-repair. Tapos sasabihin ako, Mr. President, na bawal akong pumasok nang walang written permit ng DPWH sa sarili kong probinsya, sa sarili kong bayan na akong gobernador. Grabe mga kasama. Ibang klase. 1 billion ang usapin per 1 kilometer. Kaya naman pala itong mga, may binunyag ha. Baka itong ang DP, ang mismong kontratista, hindi pwede. Diba? Kudos dito. Ito, good job ito para sa atin. Bakit? Ito yung sinasabi ko sa inyo na napakagaling ha. Pag namuno si Yorme Isko, talagang mapapabilib ka. Bakit? Senior citizen, PWD, yan ang trabaho na nakakatuwa
na naibigay ni Yorme. Kasi ang ibang establishment dito sa Pilipinas, hindi masyado tumatanggap ng mga, alam niyo naman, ano sila. Pero ngayon, sa pamamagitan ni Yorme Isko, pero alam ko dati pa niya ito ginawa nung nag-mayor siya, kaso nga lang, siyempre nag-jump siya ng pagka-presidente, tumakbo siya. Yung, naalala niyo yung senior citizen na nag-work sa Jollibee, siya rin yung nag-ano nun. Nagpanukala yun. Ito, panoorin natin. Shoutout natin, no? Supportahan natin yung subway. Dahil sumusunod sila sa request ng pamahalaan. Nice, nice. Yung mga PWD, senior citizen. Salamat, Yorme. The best ka talaga. Ibang klase yung mga ginagawa mo. At siyempre, ito ay malaking bagay ito sa mga PWD at sa mga senior na gustong-gusto pa rin magtrabaho. 'Di ba? At blessing ito dahil bihira talaga na tumatanggap sila. Sana, dahil ito naman, marami sa ating mga mute at deaf, sana bigyan din ng halaga sila kahit hindi lang sa Maynila, maski sa ibang karatig na lungsod, Maynila, Las Piñas, sana gawin nyo rin yung ginawa ni Yorme. Please lang, malaking bagay ito sa kanila at makakatulong sila. At lalo na, siyempre, ma-appreciate nila kung ano yung halaga. Hindi lang porket may ganung kapansanan na hindi na kailangan makapagtrabaho. Yun, sa ginawa ni Yorming ito, tinanggap ng gobyerno, tinanggap ng kumpanya kung ano yung gusto ni Yorme, siyempre, good job yan. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, good job sa iyo, Yorme, ibang klase ka talaga. At doon naman sa mga kontratista, malapit na ang mga bagay-bagay na mabubuking din kayo. Kaya pala may mga ganoon na wag papasukin. Aba. Ibang usapan na yan, Shoutout pa ba tayo? Medyo tumagal na tayo, no? Sige, bukas na lang, Kung umabot ka sa video natin ito, paki-like and share, Hanggang sa muli, bye-bye!